alam na alam mo yung talagang gustong gumawa Opo. ng iba. Opo. Palilitawin nila ngayon dahil maaring kontrolado nila yung social media halimbawa. Okay. Importante sa kanila yung maiba nila yung naratibo eh. Sabi kasi nila, he who controls the narratives. Yan ang magiging yan ang makapag-impluwensya sa perception at opinion ng mamamayan. Pero Totoo. alam mo, ako palagi akong naniniwala na ang katalinuhan ng mamamayan ay hindi mo susukatin sa ganun lang. Yan, tama po Marunong ding mag-analyze yan. Hindi sa mo maniwala basta-basta sila, maimpluwensyahan, sa tama. maniwala sila o hindi. Ako tiwala ako sa mamamayan. Sa kanilang kabuuan, Opo. lilitaw at lilitaw ang tunay na naratibo dyan. Pero pwede ko bang hilingin sa inyo, Sen? Ano bang dapat niyong itanong at ano bang gusto niyo itanong sana kay Senadora Risa Ontiveros batay doon sa kanyang mga naging pahayag? Hindi kasi sana ang inaasahan ko na tumayo siya ron. Opo. Maaari naman siyang magbigay ng kanyang opinyon at pahayag sa nangyaring 2 araw na yon. Pero sana ang itatanong ko dahil hindi ko na nga naitanong sa kanya, Opo. bakit bigla na lamang napunta dun sa konklusyon na bakit tayo nagkaganito? Oho. Para bang ang nangyari, hindi man niya sinasabi, napunta tayo sa ganito, sa pinakamababang bahagdan ng kasaysayan ng Senado. Opo. Parang yung 2 araw na yon, parang nagkaroon ng kaganapan dahil sa nangyari. Yung nangyari sa nakaraang mga pangyayari, natanggap, bakit ito hindi mo matanggap? Dahil nga, doon sa hindi inaasahan. At kung makikita mo dyan, ako, tingin ko, ito lamang ang takeover na talagang walang basbas ang Malacanang. Walang basbas. Yung mga takeover noon, mga takeover na kay Mix Subiri at yung mga nakaraan pa. Opo. Maski na yung na-takeover si Coco Pimentel, lahat. Maski nung nagasyon si Franklin Rio, lahat yan, merong basbas lahat ng Malacanang. Hanggang sa dumating nung ng Lunes, yun wala nang basbas ang Malacanang. Hindi nila alam din. Mangyayari pala yun. Isa yun. So, bakit gano'n ang sama ng loob? Hindi nila inaasahan eh. Oho. They did not know what hit them. Nagising na lang sila sa katotohanan na nakarating si Senator Bato. Oho. Hindi, ganito ho kasi yan mga kababayan. Masyado hong halata ang ombudsman na iniisa-isa nila yung mga senador na nasa majority. Dahil nga naman, wala ho silang mapalipat papunta dito kay Tuta Soto. Hindi ho nila kayang palitan etong si Senate President Alan Peter Cayetano. At dahil dyan, palakpakan ho tayo dahil mapahanggang sa ngayong mga panahon na to, solido pa rin ho ang ating ika nga Brave 13. Mainit ho ito, breaking ho ito mga kababayan. Kakapasok lang. Sir Rodante Marcoleta, facing plunder, bribery complaints at ombudsman. O yan, sinasabi natin, yarin lamang na hindi matibag yung 13. Di ba? Yung 13, kasuhan na lang natin sila. Ipakulong na lang natin sa gayong paraan. Pagka nasa kalaboso na itong si Jingo Estrada, Rodante Marcoleta, Joel Villanueva, Chis Escudero, kung sakaling magkaroon na rego doon, konti na ang boto. Kulang na yung 13. Magbibida-bida na itong si Tuta Soto at sa gayong paraan, makakapag-tsa-tsa na tayo. Eto, rekta ho tayo. Dito kay Senator Rodante Marcoleta, dyan sa Saganang Mamamayan. Siyempre, Biyernes ho ngayon mga kababayan. Ano pang hinihintay natin? Diretso na tayo dito sa Saganang Mamamayan. Okay? Nag-aabang. Lunes pa lang, inaabangan na kayo eh. Bakit naman? Sa pamamagitan po ng telebisyon at ng ating palatuntunan. Alam naman nila na hanggang Biyernes lang tayo. Opo. Pero iba ko kasi excited eh. Sabi, kahit na Lunes, so, pwede ba Martes, gawin susunod, Biyernes na kagad. Halanganin kasi yung oras natin. Ayun na nga po, yun na nga po. Dahil ang Lunes hanggang Miyerkules, Meron kayong yun ang sesyon. session na alas 3 Senado, ng hapon eh.
So, masyadong bitin yun. Oh. Bitin. Okay lang naman, Sen. Magpakita ka lang dyan, tapos mag-hi hello ka lang sa amin. Masaya na kami. Ganun lang. Yun lang naman eh. Hindi naman kami humihingi ng sobra-sobra sa'yo. Magpakita ka lang dyan sa saganang mamamayan. Hi hello, si Risa Ontiveros. Pahiya na naman. Ganun lang. Masaya na kami yun. Mati muna kayo sa ating mga kababayan, Sen. Magandang biyernes po ng hapon sa inyong lahat, mga kababayan. Lalong-lalo na po yung hanggang ngayon ay naniniwala pa rin na ang programang ito, kahit na ganito lang po kami. Opo. At sa hapong ito ay dalawa na lang po kami, ay patuloy pa rin kayong sumusubaybay at nag-aantabay sa amin. Salamat po sa inyo. Una, kasi ang laging mula nung nagkaroon ng nagsalita si Senadora Pia Cayetano ay na-realize ng maraming tao ang salitang kamusta na po kayo. Kumusta Ano na po gusto nyo kayo? tanong sa inyo ngayon, Sen? Kamusta na raw po kayo? Ako? Opo. Ay sa awa naman ng Diyos din ay nasa mabuting kalagayan tayo. Kahit na nung Miyerkules na nandun ay nagkakagulo kami, Opo. nandun pa rin ako na nagtitiwala na hindi tayo pababayaan ng Panginoon Diyos. Opo. Yun. Diba? Number one ho yan, mga kababayan. Yung kalimutan na ho natin lahat ng bagay. Huwag lang ho natin kalimutan ng Panginoong Diyos. Dahil lahat ng ginagawa ho natin dito sa mundo na to, politika, business, kung ano man yan, lahat ho yan temporary lang. No? Yung ano ho talaga dito, ilaan natin ang karamihan ng ating mga oras doon sa sa pagpapasalamat sa Panginoong Diyos. Kahit ano pa yan, kahit ano pa yung dumating sa atin na kamalasan na yan dyan sa ating gobyerno, nangyayari sa ating ekonomiya, pasalamat pa rin ho tayo. Dahil lang lahat ng bagay tayo ay naniniwala, may dahilan. Ngayon, kung ano man yan, panahon lang ho ang makakapagkwento sa atin yan. Kaya tuloy-tuloy lang ho tayo sa pagpapasalamat sa Panginoong Diyos. Dahil yan ho ang mahalaga ngayong mga panahon na to, no? Marami pong nanalangin, Sen, para sa inyo. Na talagang kahit ano man ang gulo doon, na maligtas po kayo sa anumang hindi magandang pangyayari. Naniniwala ako sa iyo. Opo, dahil ang buhay na saksi dyan ay yung aking cellphone. Kita nyo naman, opo. Na Yung umusok na sabi cellphone. ko nga, bakit kaya si Jen na lang ang hindi tumatawag sa akin? Wala man lang text na, Sen. Wala naman akong direct contact dyan kay Senator Rodante Marcoleta. Kung alam ko lang number niyan, baka hindi lang tawag gagawin ko dyan, di ba? Baka wala sa oras na magpunta tayo ng Senado, mapapunta pa tayo doon, no? Wala tayong number pero nakaantabay naman tayo sa social media, di ba? Kaya okay na rin yun. Kumusta ka, Sen? Kumusta ka na? Oho. Hindi, alam mo naman kasing tayo naman nasa Nandun tayo mabuting sa kalagayan. chat group natin, Sen. Hindi yun na-open yung ating chat group, Oho. Pero, again, Sen, doon na po na-realize ng ating mga kabayan. Sabi ko nga sa inyo, yung simpleng salitang, kamusta kayo dyan? Kamusta ka? Ngayon natin naunawaan bilang Pilipino, galing yun napakahalaga pala nun, no? Lalong-lalo na, Jen, Oho. kapag yung salitang yon na alam naman nating 100% na naglalaman ng pagmamahal, Yan, opo. ng pag-aalala at pag-aalalay sa kanyang kaibigan, lalong-lalo na sa mahal sa buhay. Kapag ka yung salitang yon ay dumating sa iyo Opo. sa akmang panahon, Yan. hindi yung halimbawa Sa anumang kaparaanan, dito naman yung dahil nga sa may cellphone na tayo, Opo. hindi naman po pwede, maliban na lang kung walang signal. Yan, oo. Halimbawa, nung nagkakaroon ng alingas-ngas, sabihin na nating kaguluhan, meron pang putukan, dahil gabi ngayon, yung isang maliwanag na, Sen, kumusta ka na ba dyan? Ano ba ang Ayan. dyan? Ano bang may tutulong namin? Oho. Kapag ka yung pag-aalala lang yun, ay talagang dumating doon sa pagkakataon na kailangan dumating, Yun. lalo mong pahalagahan yun eh. Pero kapag ka dumating yung pangungumusta, Tapos na. kinabukasan na. Wala na yun. Walang kwenta ho yun. Tayo naniniwala, walang kwenta yun. Huwag mo nang kumustahin sa mga masasayang bagay, sa mga masasayang pangyayari. Doon sa ika nga sitwasyon na ika nga
alanganin na. Ika nga ito si Senator Rodante Marcoleta, buhay na yung nakataya sa kanila doon. Pagka doon sa pagkakataon na yun, nagpakita ka. Ay, buong usapan yan. Diba? Sama-sama na kayo dyan sa kaligayahan, dyan sa happiness o kung ano mang ano yan, di ba? Walang problema. Pero yung individual sa iyo na magpapakita doon sa doon sa panahon na talagang nandun ka na sa alanganin, sobrang wala na eh, yun na yun eh. Pag ito hindi, wala na, tapos na, di ba? Eh yun talagang malupit. Yun ho talaga, doon talagang mananamnam, di ba? Ay itong mga senador natin, talagang medyo Senator Rodante Marcoleta, ano yan, hindi ka nga malalim ang pinagkukuhanan niya, hindi na magdaramdam yan siya hindi pagkumusta. Pero in general kasi, ang pinag-uusapan natin dito bilang ika nga, ordinaryong Pilipino, doon sa mga senador na medyo naging emosyonal, talaga natakot ng mga panahon na yun. Kaya naman, importante ho yung ika nga, kumustahan. Yan. Ayun. Parang parang courtesy na lang. Courtesy. So yun lang ang masasabi ko dahil sa diyan nagtatalo yung mga ibang mga kasama ko eh. Opo. Nasa majority kami, nandito yung minority, sabi ng mga minority. Kinumusta rin namin kayo eh. Yun na nga Pero po. pagka tiningnan mo yung yung mga oras kung paano Nagkumustahan. ipinaabot Dumating, na-receive, yan. opo. yung kanilang pag-aalala halimbawa, yung kanilang pag-aalala. Yung concern, ano? Yung concern nila, yung simple Kaya mo kamusta. ginaganon. Alam mo na ibig ko sabihin. Opo. Paano kung halimbawa, isa lang sa amin ang... Kasi siguro, yung isa sa amin, tinesting lang. Aha. Pagka-text niyang ganon, nagsipag ano. Makikita mo eh. Oo. So, ikaw na ang bahala ngayon na magbigay ng pagpapakahulugan. Yung pinag-uusapan kasi natin, yung kadakilaan, yung nilalaman ng puso mo Yung intention, no? sa Tama panahon kayo. na ipinadala mo yung mga salitang may pag-aalala Oo. at pagkalinga sa'yo. Yun ang importante. Mahalaga yun, mahalaga. Kaya, huwag na tayong magplastikan, sabi ng mga kasama ko. Opo. Huwag na tayo Yan! Isa lang naman yun sa mga dahilan kung bakit natin sinusubaybay nitong mama na to eh. Huwag na tayong magplastikan. Naku, yari tayo dyan. Yung mga plastikan na yan, yung mga kasama kasi sinado nitong si Senator Rodante Marcoleta, kalahati, puro oro kan eh. Mangwalan yan. Alam naman natin yung oras na sunod-sunod kung kailan kayo nagpadala ng pag-aalala sa amin. Ako naman, hindi naman ako nakikialam na ron dahil sa... Ang alam ko, tayo ay ginagabayan. Ayan, opo. Diba? Wala naman tayong pinagsimulan na masama. Ang tanging alam ko noon ay ginagampanan namin ang aming tungkulin. Opo. Yan, diyan ko ipinauubaya lahat sa ating Panginoon Diyos, ang ating kapalaran. Totoo. Kasi alam nyo, Sen, ang nangyari ganito parang binabash patuloy ang inyong kasama sa Senado dahil sa para bagang dating hindi nyo malaman kami kinamusta. Yun bang saloobin, yung damdamin na yun, hindi na siguro para punahin natin o i-bash yung isang tao kahit pa tayo galit siguro, masama ang loob natin sa kanya. Hindi naman siya tumayo ng dahil doon Yun na nga po, Malayo doon eh. Oho. Tanggap naman namin kung halimbawa nakalimutan o kaya naging huli ang pagkaka-text Opo. ng kanilang pag-aalala. Hindi na yun eh. Hindi na yun. Kaya lang napunta doon dahil nga nagkaroon pa ng palitan ng paliwanagan kasi doon. Pero kung halimbawa, hinayaan na lang namin lumipas yun, wala namang pagmumulan pa ng di pagkakaunawaan doon eh. Totoo Ang po. naging problema kasi, may tumayo pa sa dami kasi ng mga nagbibigay ng mga iba't ibang naratibo na parang yung nangyari doon sa nakaraang araw na yon, yung dalawang makulay na araw na yon, Opo. nagsimula nung Lunes, medyo nagkaroon ng lal ng Martes, biglang may pumutok ng Miyerkules. Yung Yan. dalawang araw na yon, ang daming mga conspiracy theories eh. Ay, naku, Ang kanya-kanya angulo po. ang pinakamasakit doon, yung parang gawa-gawa pa namin eh. Well, Yung kasing narrative, yung sinishape nilang ang tawag dito, yung
ipinapalabas nila sa sambayan ng Pilipino na staged. Yung dula-dulaan, gawa-gawa, yung nagsapakat ang NBI at itong si Senator Alan at itong si Sir Mawa Plasca, di ba? Oh, hindi pong parang wala nang, parang pinatakas yun lang talaga si Bato di ba? Ganun ang datingan. Nagkalitaw-litaw talagang ano ho talaga yan, talagang inkwentro ang nangyari, di ba? Dahil sa pagpupumilit ng mga taga-NBI na makapasok sa Senado. Abangan lang ho natin, no? Abangan lang natin. Huwag tayong linabas ng administrasyon itong si Marcos Jr. ang kanilang version na kesyo walang sumugod, talagang ano yan, si Aplasca parang pinapalabas nila trigger happy, walang sumugod sa Senate is not under attack. Ganun ho yung kanilang narrative yun na sinisip nila, yun ang kanilang gustong ipakita sa bayan ng Pilipino. Pero abangan ho ninyo, ito ako garantisado 110%. Pagka ilinabas ng Senado yung kanilang versyon ng investigasyon, hindi ko sila nagpapatiuna Kumbaga, yan na naman, parang ano lang yan, parang Injustice Committee na itong si Bacolod Latag nyo na lahat ng inyong mga baraha. Pagka sasagot ang Senado, abangan ho natin mga kababayan. Sa Lunes, magkakaalaman tayo. Ano po ba sakit? Parang stage siguro po yan. Hindi ko na masyadong pinansin. Pero alam na alam mo yung talagang gustong gumawa Opo. ng iba. Palilitawin nila ngayon dahil maaring kontrolado nila yung social media halimbawa. Okay. Importante sa kanila yung maiba nila yung naratibo Sabi kasi nila, he who controls the narratives. Yan ang magiging yan ang makapag-impluwensya sa perception at opinion ng mamamayan. Pero alam mo, ako palagi akong naniniwala na ang katalinuhan ng mamamayan ay hindi mo susukatin sa ganun lang. Yan, tama po. Marunong ding mag-analyze yan. Hindi sa mo maniwala basta sila, ma-influensyahan. sa maniwala sila o hindi. Ako tiwala ako sa mamamayan. Sa kanilang kabuuan, lilitaw at lilitaw ang tunay na naratibo dyan. Samantalahin ko na yung punto yan sa yaman din lamang nabanggit nyo. Actually, nung tumayo po si Senadora Risa Ontiveros at doon niya nasabi na para bagang dating parang wala lang. Pagkatapos po niya magsalita ay parang tumayo ho kayo Hindi, tumayo talaga kayo at gusto niyo sanang magtanong sa kanya, Sen, Pero nakiusap po ang Senate President Alan Peter Cayetano na kumari ay pagbigyan nyo na. Huwag na magtanungan pa o kung sa bagay na yan ang kanya sinabi, magkabilang panig. Pero pwede ko bang hilingin sa inyo, Sen? Ano bang dapat nyo itanong at ano bang gusto nyo itanong sana kay Senadora Risa Ontiveros batay doon sa kanyang mga naging pahayag? Hindi kasi sana ang inaasahan ko na tumayo siya ron. Maaari naman siyang magbigay ng kanyang opinion at pahayag sa nangyaring 2 araw na yon. Pero sana ang itatanong ko dahil hindi ko na nga naitanong sa kanya. Bakit bigla na lamang napunta dun sa konklusyon na bakit tayo nagkaganito? Para bang ang nangyari, hindi man niya sinasabi, napunta tayo sa ganito, sa pinakamababang bahagdan ng kasaysayan ng Senado. Parang yung 2 araw na yon, parang nagkaroon ng kaganapan dahil sa nangyari na nagkaroon ng palitan ng leadership. Samantalang kung titingnan mo, maski sila yung magsalita, yung pagpapalit ng leadership, karaniwang nangyayari na yan. Totoo po yan. Napalitan si dating SP Migs. Escudero. Hindi, si Migs muna. Migs muna, yes po. Migs pala. Pinalitan ni Chis Escudero. Yes po. Siyempre, initially, may tampuhan doon. Pero maski sila, alam din nila na mangyayari Anytime yun. pwede mangyari yun. Ngayon, makalipas ang ilang panahon, si Chis nga yung nagsara na ng 19th Congress. Hanggang sa pagbubukas ng 20th Congress, si Chis ang nauna na na-elect. Alam na natin yon. Ngayon, pagkatapos, nabaligtad ang pangyayari. Si Tito Sen na ang naging Senate President, siya na yung SP. So alam naman nila na karaniwang nangyayari.
ito yung pinaka-nature ng isang parliamentary institution katulad ng Senado. Oho. Lalong-lalo na kami, 24 lang, ang dali naming mag-usap. Opo. Kung minsan, halimbawa yung priorities, hindi nagagawa. Teka muna, parang ganitong nangyayari, pwede kayang usap tayo para palitan natin ito. Para yan, naman ganito, yung malagay naman sa ganito, ganyan. Ano? Nangyayari talaga yun. Siguro, ang hindi lang nila matanggap sa nangyari nung Lunes, hindi nila inaasahan na makakarating si Senator Bato. Oho. Maliwanag na maliwanag sa kanila ang kwenta. 12 hawak na namin. Okay. Okay. Opo. Sila naman ay 11 ata, di ba? Opo. Kung makukuha niyo yung 12. So wala rin silang magagawa, sabi niya, kasi kung 12 lang, Opo. kinakailangan mo makuha yung 13 kasi yung 13 majority na yon. Yun. Ngayon, sabi nila, imposible naman makarating si Senator Bato. Oo. Ang nangyari kasi, yung hindi nila inaasahan. Although sa akin din, hindi ko rin naman alam kung paano nangyari yun. Opo. Ngayon, nagkapalitan ngayon. Yung pagkakapalitan na yun, dahil nga sa hindi nila inaasahan, sa aking palagay, nakapagbigay ng matinding Sama ng loob sa kanila. Na yun siguro ang dahilan kung bakit napakahirap tanggapin para sa kanila. Opo. Kagaya na pinapaliwanag ko, bakit hindi mo matanggap pangkaraniwang nangyayari sa ganong klaseng institution? 24 lang kayo eh. Oho. Yung mag-usap lang kayo ng isang araw, may mangyayari talaga doon eh. Totoo po yan. Oho. Yung nangyari sa nakaraang mga pangyayari, natanggap, bakit ito hindi mo matanggap? Dahil nga, doon sa hindi inaasahan. Oho. At kung makikita mo dyan, ako, tingin ko, ito lamang ang takeover na talagang walang basbas ang Malacanang. Walang basbas. Yung mga takeover noon, mga takeover Opo. na kay Mix Subiri at yung mga nakaraan pa. Opo. Maski na yung na-takeover si Coco Pimentel, lahat. Oho. Merong ano yan eh, merong dinner sa Malacanang. Hindi sila sa Forbes Park nagdi-dinner. Sa Malacanang, pinapatawag sila ni Marcos Jr., ni Lisa Araneta Marcos siguro, para doon magkwentuhan, tapos doon na nila pag-uusapan kung paano tatakbo ang Senado. Kaya ano ho talaga mga kababayan, lahat ng nangyayari dyan, talagang merong kumpas ng Malacanang. Kadalasan karamihan. Karamihan ng mga kaganapan dyan. Ngayon lang, dito lang sa isa na to, kaya masamang ang loob ng Malacanang dyan sa ginawa na yan ng bagong majority. Nanindigan at tumayo sila. Hindi para kay Sara Duterte. Hindi para sa kung sino man. Tumayo sila para sa'yo. Para sa atin. Para sa mga ordinaryong Pilipino. Dahil yung charter change na yon, yung term extension na yon, ang tanging magbibinipisyo yung mga nagnakaw doon sa trilyong pisong pondo ng mga maanumalyang flood control project. Yun. Maski nung nagasyon si Franklin Rio, lahat yan, merong basbas lahat ng Malacanang. Hanggang sa dumating ng Lunes, yun wala nang basbas ang Malacanang. Hindi nila alam din. Mangyayari pala yun. Isa yun. So, bakit ganun ang sama ng loob? Hindi nila inaasahan eh. Oho. They did not know what hit them. Nagising na lang sila sa katotohanan na nakarating si Senator Bato. At hanggang nakuha nga namin ang majority. Ang katotohanan na masama ang loob nila, aminin mat nila o hindi, nung pumasok ako sa lounge namin, Yung diba, naikwento ko na. Sabi ko, mga kaibigan, ang pupula ng... Ba't ang pupula ninyo? Ngiti-ngiti naman sila. Alam naman nila, boss, enjoy kami. Alam na natin yon, di ba? Kahit na gano'n na nangyari, talagang mahirap para sa kanila. Samantalang nung tanggalin nila si Cheese, wala. May eksena ba? Wala. Wala. Wala nga ang butuan sa amin. Sukat na nakita ni Cheese na, may bilang na. may 14 na pala kayo. Sige. Siya pa nag-congratulate. Siya pa yung nagpasumpa. Sports lang di ba? Kayo lang ata hindi nakakalam nung oras na yun. Nagpapalitan na pala eh. Di ba? O di ba nagmi-meeting pa ako sa Blue Ribbon? Hindi ko alam.
Nag-hearing pa kayo eh. Tinapos ko pa hanggang alas 4 hindi na pala kami. Natawa nga ako eh. Pero hindi mo tinanggap namin. Ba't pinipilit nila na, hindi, masakit ang loob niya, napalitan niya. Mali po yun eh. Tanggapin po natin na dahil sa nabigla kayo, pero kinakailangan bumalik kayo sa inyong kasaysayan. Nangyayari po talaga ito. Yan lang naman. Dapat anong pa rin, i-compose nyo pa rin yung sarili nyo na magpakaano kayo, mga gentleman kayo, gentle lady, mga gentleman, di ba? Meron kayong ganyan eh. Tapos pagka dinanda kayo nito si Senator Rodante Marcoleta, namumula-mula mata nyo. Siguro parang gusto sumabog yung mga mata nila. Hindi talaga nila alam kung ano yung tumama sa kanila. Hindi nila alam, kanan, kaliwa, sipa, pagtedyak, di ba? Let's go, Sen. Let's go, Sen. Ang dahilan eh. Kaya siya tumayo na gano'n. Ba't po nangyari sa atin ito? Ba't kinakailangan bigyan mo ng malaking punto yun na, bakit? Nagpalitan lang ba tayo? Di ba dating nangyayari ito? Yun ang ko eh. Ngayon, yun sana yung tatanong ninyo. magsisimula ako doon. Opo. Bakit parang takang-taka ka? Nang dahil ba sa nabigla lang kayo? Opo. Kasi ang itatanong ko rito, di mo man lang napansin na si Senator Bato, sa kanyang kalagayan, dahil hinahanap nga siya ng kung sino-sino, di ba? Nagpunta pala yung NBI doon, inamin naman ni Tito Sen, di ba? Inamin niya na merong warrant of arrest. Bagamat sinabi niya rin sa akin, hindi ko nakita yung yung warrant. Hindi nila pinakita. Basta sinabi lang nila na merong warrant of arrest na isa-serve namin. So, ang sinabi niya, makipag-coordinate kayo sa USAA. O tatanungin ko sana sa kanya, Madam Senator, bakit hindi mo sabihin muna, kaya tayo nagkaganito? Ba't yung pinapasok ang NBI? Sino ba nauna? Alam na pala ng Senate President na mayroong warrant of arrest. Ba't di mo itanong sa kanya, ba't niya hinayaan na makipag-coordinate pa ang NBI sa USAA? Ang ibig sabihin nito, pinayagan niya na arestuhin ang isang incumbent senator dito mismo. Dito mismo sa premises ng Senado. Kaya itanong mo sa sarili mo, bakit tayo nagkaganito? Hindi ba mauna mong dapat na itanong doon sa mga kasama mo sa majority na ngayon ay minority na kayo? Hindi mo rin ba itatanong, Senator Risa, kung anong ginagawa dito ni Antonio Trillanes? Hindi ba dapat yun ang naisip mo? Si Antonio Trillanes ba, una kong nasabi doon yun sheriff na ba ng ICC? O is he working with the Interpol? O kaya, siya na ba yung executive director ng PCTC? Kaya siya nandito, siyang magsaserve. Dapat sana tinanong mo muna yon. So, lahat ng nangyari nung Lunes na yon, hindi pa dating nangyayari sa atin. So, ba't mo itatanong ngayon, Mr. President, ba't nagkaganito tayo? Di ba? Parang nalagay daw sa kahiyahiyang kalagayan ng Senado. Sino nga nagpasimula? Ba't tayo nalagay sa ganung kalagayan? Hanggang sa dumating ang Miyerkules, hindi nakakuha ng temporary restraining order. Ibig sabihin, hindi nag-issue ng temporary restraining order ang ating Korte Suprema. Yes po. Hanggang sa binigyan sila ng 3 araw na mag-submit ng mga kaukulang pagpapaliwanag pa. O dumating ang araw na yon, hindi pa rin nagbigay ng TRO. Pero, dinistinggi ng Korte Suprema na hindi kami nagbigay ng TRO, pero nananatili pa rin kanyang kinoconsider pa rin namin yung merito ng kaso. Hindi pa tapos ito. Anong ibig sabihin nun? Yun lang, pagbibigay ng TRO ang hindi binigay. Ngunit, aayusin pa, i-dispose pa, pag-uusapan pa, ano ang magiging hatol nila doon sa main case, doon sa merito ng kaso. Maliwanag yun Yun ang nga. Pero, bakit meron ng NBI? Naggusto na siyang... tapos sasabihin nila, may technicality, may ginagamit pa silang technicality. Wala namang kaya sa Senado, nandun kami sa GSIS. Jen, ang pagitan namin, ding-ding lang Ding-ding lang talaga ang pagitan, opo. So, sasabihin mo ba, wala kami, sinabi ng Pangulo Jen, wala kanyang nanggaling sa gobyerno na kautusan
na arestuhin si Senator Bato. Yan. Kaya sabi niya, kalma lang kayo. Yun ang sabi ng Pangulo. Oo. O ano ginagawa ng mga NBI? Ang sabi na naman ng presidente ng GSIS, kasi po ang daming dumadaan na rito ngayon kasi nga sarado yung tagus-tagusan main gate daw po, dito po. Ang dami po naming mamahaling mga kasangkapan na dapat na ano rito kaya tumawag po kami ng NBI. Malino naman yun eh. Oo. Philippine National Police ang may katungkulan nun, hindi NBI. Yun na nga. So, ngayon, tatanungin niya na, bakit po nangyari sa atin? Itanong mo muna, sino ba ang nagsimula ng hindi karaniwang pangyayari dito sa Oo. Senado? Bakit nangyari yun? Ang tanong niya. Oh. At ang naging daan kung bakit nagkaganiganito tayo ay yung mga di pangkaraniwang pangyayari na inyong pinayagang mangyari. Oo. Nagsimula na tayo, umaga pa lang, nandyan na yung NBI. Oo. Inamin naman ni Tito Sen. Nagmerienda, Alas 7 pa lang ata daw ng umaga. nag-break pa nandun sila eh. doon. Oo. At yun lamang kanyang kautusan, makipag-coordinate kayo sa USA. Bakit nyo i-execute, bakit nyo i-implement, halimbawa, ang isang warrant of arrest dito mismo sa premises ng Senado? Walang nangyaring ganon. So dapat hindi siya nagtanong ng gano'n na para bang takang-taka pa siya. Opo. At sa katapusan ng kanyang pagpapaliwanag, parang gusto pa niyang i-attribute sa amin na kaya kami nagkaganon dahil nga sa pangyayari na dumating si Senator Bato. Oo. Technically speaking, Jen, member naman siya, di ba? Totoo po. Oo. Pwede siyang bumoto, bakit hindi? Bakit? Hindi ba siya pwedeng bumoto? Pwede. Oo po naman. Hindi ba siya pwedeng pumasok? Pwede. Hinahanap mo na siya. Kaya lang nagkaroon ng problema dahil nga nandyan pala kayo eh. Oo. Pero kung halimbawa, pinayagan nyo siyang pumasok, Oho. pagkatapos paglabas na, tsaka nyo na lang siya hinuli, kung kaya nyo siyang huliin. Oho. Wala sana nangyaring ganun. Pinigil nilang pumasok yung tao. Siyempre, nagpupubiglas. Boboto eh. Kaya, Di ba? Oo. kaya nagkaroon ng ganun. Oho. So, maliwanag na sila mismo ang gumawa ng mga bagay na hindi pangkaraniwan, kaya nga nagkaganon-ganon ang Senado nung araw na yun. Pero hindi niya pwedeng sabihin na kami ang may kasalanan nun. Opo. At hindi ako naniniwala na nadungisan ang dignidad o integridad ng Senado nang dahil lang sa kanilang mga naratibo ngayon na pinipilit na ipamukha sa ating mamamayan na para bang kami ang may kagagawan nun. Ayun. Oho. Kailangan ipaliwanag natin na mabuti yan. Opo. Sana ho, maintindihan ng ating mga kabayan, no? Kasi kung talagang sisimulan, kumbaga sabi nyo nga, doon sa simula, kaya nagkaganon ang nangyari. At doon sa punto pa, nasa na bunata ang lalo nagdamdam si Senadora Pia na parang walang nangyari. Makalipas daw ang ilang araw na parang bagang wala nang nangyari lang, parang hindi na tayo concerned doon sa natapos na pangyari yun sa Senado. Kasi ako mismo, kahit na hindi ako masyadong nagkikikibo doon dahil ano naman ang gagawin ko, nakakulong na kami ron eh. Opo. Dumating na yung usa, sir, dyan lang po muna kayo. So nandun lang kami sa kwarto na yon. Opo. Pero itong mga kasama ko talaga, talagang may nervyos talaga. No? Opo. At hindi ko naman sila... Kabinado ng Senadora Pia. Hindi ko naman talaga. sila masisi. Opo. Nagtawagan na kung sino-sino. Si Senador Loren, naalala ko, tinawagan niya si Secretary John Vic. Ayan, opo. Pati si Director Matibag, tinawagan na yun, di ba? Senator Cayetano, Pia, ang tinawagan niya yata yung NBI. Opo, oho. Hanggang sa naririnig ko, dahil malakas na yung boses, na talagang medyo tense na kasi. Tensyonado na po tense talaga, na yung oh. sitwasyon. Oho. Anong ginagawa ng NBI dito? Sabi niya, ma'am, wala Wala kaming tauhan dyan. Wala kaming, yes. Anong sinasabi mo wala? Nandito nga at ikinonfront ng usahan namin, nagpaputok, ng warning shot, ganyan. Ma'am, huwag niyo po akong sigawan. Lalo nagalit yung isa. Oo. Yun lang ba sasabihin mo sa akin? Sinasabi ko nga nagkakaroon na ng putukan, ba't hindi ka pumunta rito? Ganun. So, merong tense talaga. Oho. Na-tense talaga yung mga tao. Siguro kung si Senator Risa nandun, baka isa rin siya sa ninervyos din. Kasi hindi naman namin nalalaman kung ano ba anong nangyayari sa labas eh. Oho. Kasi meron din na tila yata sinabi naman daw ni Senador Erwin Tulfo, bago nangyari yung Sen, ang kanilang punto na para bagang ibinibintang daw sa kanila na may timbre, kaya nakaalis daw yung mga minority ngayon,
bago daw po naganap yun, na parang pinagbibintangan na alam nila yung mangyayaring pagpasok sa loob ng Senado. Ako naman, hindi ko naman hindi ko naman pinag-iisipan sila na gano'n. Kasi nga, kung alas 7 na, maaari naman silang umuwi. Totoo naman. Na minority sila. Kung may pag-uusapan kami na sa majority, caucus lang naman yun eh. Oho. Pero ang hindi ko maintindihan, sino ba ang nagsabi sa mga staff namin na umuwi na? Kasi sa akin lang manggagaling yun eh. Opo. Ang rule sa Senado, pag nandun yung kanilang senador, walang aalis doon. Ng mga staff. Opo. Oo, ngayon, tumawag yung isa sa akin na nagsabing, sir, paano ito? Para may advice na raw sa May kanilang advisory po. Sino ka ako nagsabi? Basta po may tumawag dito na magsiuwi na po kami kasi maaari pong magkaroon ng commotion o maaaring magkaroon po ng incident. Dahil hindi po nakapag-secure ng TRO si Senator Bato, baka po pipilitin na huliin siya ngayon. Kaya para po makaiwas sa anumang mga ibang pangyayari na hindi inaasahan, sinabi po namin. And nade-detect ko na medyo ninenervous na rin yung mga staff ko eh. So sabi ko, sige, umuwi na kayo. Ayun. Sino yung nagsabi nun? Oho. Wala naman sinabi yung usaan na, na magsiuwi na sila. Oho. Kasi marami doon ata sinabi ang mga staff ng Senador Sen na umuwi na ng mga oras na yun eh. Yun po ang kaya marami po talaga sa kanila ang naglabasan na ng opisina. Eh siguro, ito pwedeng mangyari. Mga staff Opo. ng mga staff ng mga minority senators. Opo. Eh magkakakilala naman yung mga namin eh. oho. Magkakaibigan nga yung iba ron eh. Totoo po naman. Oho. Halimbawa, yung staff ng sino man sa kanila. Opo. Tumawag dun sa isang staff, oy, umuwi na kayo kasi pinauwi kami ng boss namin. Bakit? Eh, baka may mangyari. So gano'n na, kung hindi nila pinaalis yung kanilang mga, yung mga staff nila, na maaaring nagsitawag sa mga staff namin, hindi sana nagkaroon ng ganong alarma. Ay, naku. Anyway, Sen, saglit lamang po. Higop muna kayo ng mainit na kape dyan at Tuloy ho natin. talakayan. Sen, ituloy ko na. Nabanggit na rin lang naman natin si Senador Bato. Ngayon po, itinuturing na raw po siyang fugitive. Pero sa majority ng Senado, narinig ko, sabi nyo, para sa inyo ay hero si Senador Bato. Eh, doon lamang sa punto na itinaya niya yung kanyang buhay. Doon sa nung botohan na yon. Kasi Tama kayo. sabi ko nga sa'yo, at uulit-ulitin ko, totoo naman ito, wala naman akong kapag-apag-asa na makukuha namin yung majority nung araw na yon. Yes Ang po. tanging magagawa namin, baka sakaling mag-move kami na palitan lahat ang chairmanships ng mga committees. Kasi, Hindi yung Senate President. kasi Opo. 12 kami, Oho. 11 sila. So pwede namin gawin yon. Okay. Kaya lang, madugo din yung proseso na yon. Dahil, siyempre, alangan naman yung mga nakagawa na ng maraming pamumuhunan doon, meron na silang mga sariling mga panukalang batas na Opo. maaaring matapos na. Bigla ngayon silang maalis, sino magpapatuloy yun, baka sakaling mapalitan yung agenda. So yung Ang kapal nga ng mukha ng ibang mga mga nasa minority ngayon. Nung nagkaroon ng leadership change, kagad ho nilang sinisikwat yung yung mga chairmanship ng mga committee, di ba? Yung kagad yung concern nila, magkakapalitan. Kalma lang kayo, sabi ni Sen Alan, aabot tayo dyan. Status ko, kung sinong chairperson sila yan, pero maghahalal tayo, muna tayo? Hinga lang kayo, masyado kayong nawindang eh. May init kasi ulo. momentum mawawala. So talaga makikipag-away sila, makikipag-debate sa'yo. Opo. So pagka puro gano'n na lang ang nangyayari, walang kabutihang ibubunga sa bansa yung gano'n. Tama. Oho. Kaya, well, that is possible. Ako, ang sabi ko, hindi ako masyadong interesado na dyan. Ang importante, kung makukuha natin, at wala naman akong pag-asang makuha, Oho. at wala nga akong aasahan dito sa isang ito na pinag-uusapan natin, ang tangi ko lang inaasahan, si Senator Bato. Aha. Kaya lang, hindi ko naman, hindi ko naman hihingin sa inyo ang paliwanag, paano nga siya pupunta? Paano siya makakarating? Ng buo Sa oras na yun. sa oras araw na yun. Yes. Wala akong alam eh.
Pero siya lang talagang magbibigay sa atin ng tagumpay. Opo. Kaya nga nang dumating dyan Napayakap kayo. Kita ko sa video eh. namalik matawa si Senator Bato ba ito? Baka kamukha niya lang ito. Oho. Nung makita kong putlang-putla siya na humihingal, tinahabol niya yung hininga. Napalapit, takot na yaka. Anong nangyari sa inyo? Hindi nga siya makapagsalita. Basta naulinigan ko lang. Hinahabol ako. Kasi sa mahinang hindi niya masabi. Hinahabol ako. Oho. O yun. At the rest is history. Ayun. Pero kung sinasabi fugitive, paano naging fugitive? Jen, paano daw ba yun? Kasi daw po, mukhang pinatututuhanan na meron talaga siyang, well, tanggapin natin, bagamat wala pa po nakakakita na meron daw talaga siyang warrant of arrest. Dati galing po sa ICC. Pag-usapan natin yung warrant of arrest. Yan, warrant of arrest muna. Okay, pag-usapan natin, ano ba yung procedural requirement para malaman natin na talagang yung inisyu ng ICC Opo. ay pinaraan doon sa mga proseso. Doon pa lang kasi mahirap kasing tanggapin, hindi valid yan. Kasi questionable nga yan Questionable yan kasi substantive na proseso ang pinag-uusapan natin. Wala na tayong treaty sa kanila. Wala nang treaty talaga. Ang bubuhay lamang doon, magbibigay ng authority doon sa issuance ng warrant of arrest ay yung pagkakaroon ng treaty sa pagitan ng ICC at saka yung Pilipinas. Opo. Nawala na nga tayo sa treaty dahil kumalas tayo noong 2019. Huwag na nilang ipilit at kahit ano pang sabihin nila, ang nangyayari kasi, kilala mo yung matandang dating maestrado ng Korte Suprema. Yung tao na yun, kapag nagsalita yun, puro mali Alam, feeling pa rin niya, magaling sa sen. Alam mo, sabi niya, magsasalita yun ng walang basihan basta magsasalita siya, very, very general Sabi niya, alam ninyo, sabi niya, valid ka niya yung in-issue na warrant of arrest ng ICC. Opo. Alam niyo kung bakit? Sabi niya, kasi yung crime against humanity, sabi niya, universal yan. Okay. Opo. Yung Section 17, sabi niya, ng Republic Act 9851, refers to the universality of jurisdiction. Ganyan lang yan, sabi niya. Saan ka naman nakakitang pagpapaliwanag na gano'n? Unang-una, nakita naman niya doon sa Section 17, merong kolatilya, merong condition doon. Okay, opo. Na para ngayon, yung aksyon na yon ay mapadaan mong legal. Ipadaan mo according, sabi niya, Opo. to extradition laws and treaties. So, extradition at saka tratado. Oo, Opo. meron tayong extradition law. Ito yung Presidential Decree 1096. Okay, opo. Di paraanin mo doon kung meron tayong extradition treaty. Wala naman tayong Wala extradition tayo treaty. nun, opo. Sa mga tweet, kahit meron tayong extradition law, kung wala naman tayong extradition treaty sa ICC, hindi pwedeng gamitin yon. Wala rin tayong treaty kasi nga lumabas na tayo sa pagiging miyembro o state party ng ICC. Isa ngayon ang pagbabasihan nun. Di ba? Papasok ka ngayon, magkarugtong yun Section 17, pumunta ka sa, parang sa Biblia yan Opo. Binasa mo yung... Nung pataas at pababa. Binasa mo yung versikulo 17. Yan, Ituloy mo sa versikulo 18. Yan, kasi magkadugtong yun. Para maunawaan mo mabuti. Di ba? Halimbawa, Jen, binasa mo yung versikulo 17. Yan. Itutuloy ko sa versikulo 18. Ayan. Yun namang Section 18, tumutukoy naman sa primary jurisdiction. Okay. So universal jurisdiction, yung sinasabi ni yung huwag na natin banggitin ng pangalan. Retiradong justice, justice. Na siya raw ang pinakamagaling na abogado sa buong Pilipinas, di ba? Okay. Yung primary jurisdiction, distinguido na ang ating mga RTCs, yun ang may jurisdiction sa mga krimen that are defined and penalized under this act. Ibig sabihin, RA 9851. Opo. Doon papasok ngayon yung prinsipyo ng complementarity ng ICC. Okay. Sa mga tweed, ang ICC dapat, dinetermine muna niya. Marami namang paraan para i-determine niya.
Susulat siya sa Supreme Court natin. Susulat siya sa DOJ. O, sabi niya, mga kaibigan, kumusta po kayo riyan? Yan. Opo. Ang Mr. Chief Justice of the Philippines, pwede mo bang ideklara sa akin ngayon na ang inyong mga korte, mula sa inyo hanggang sa kababa-baba, ang pinakamalit na korte ng inyong bansa, Nako, oho. kayo po ba'y bukas? Kayo po ba'y nag-ooperate? Oh, hindi Kayo po ba ba'y kayo? may kakayahan at gumagana ba kayo na paglingkuran ang mga mamamayan sa kanilang mga legal na problema? Kahit ano yung criminal, administrative, legal, civil, blah, blah, blah. O di sumagot ngayon halimbawa Chief Justice. Opo. Yes, Mr. Executive Director, Oo. kami po'y handa, kami po'y competent, at bukas po kami 24/7. Opo. Oh. Paano papasok ngayon ang principle of complementarity? Opo, oo. So, halimbawa, kung masipag-sipag pa siya, sumulat siya sa DOJ, Mr. Secretary of the Department of Justice of the Philippines, ang inyo po bang mga piskal, yung mga piskal Yan, dyan opo, ninyo, mga kayo mga prosecutor. prosecutors po Oo. ninyo, kumpleto po ba kayo? Kayo po ba? Opo, ang totoo niyan sa RA 9851 pinapaghanda pa nga kami tungkol diyan sa pagpo-prosecute po ng mga krimen na nakadefine sa batas na yan, katulad po ng international crimes, ng genocide, ng mga high crimes and blah blah blah. Pati po yung aming human rights nakahanda po kasi po ito'y nasa batas namin. Kaya kami po'y handang-handa. Oho. Sa mga mapagtitibay niya, either prosecution or litigation, the Philippine government is able, Ayan. willing, Yan, opo. and competent to do their job. Oho. Paano ngayon papasok ang ICC? Yun ang pinaka-core principle nila Oho. Basahin ninyo yung kanilang preambular provisions, yung mga whereas, ganyan-ganyan. Opo. Papasok lang sila kapag yung domestic system, yung domestic legal system ay wala nang maasahan Wala ang na, kanilang hindi na mga magana. Oh, yes. ang kanilang mga Yung mga korte nila. mamamayan. Opo. Kaya papasok siyang ganun. Hindi ba? Yes po. O, paano ngayon yan? Ngayon, procedurally, testingin lang natin. Kasi, alam mo, kapag nag-issue ng request ang ICC, ang gagamitin niya Interpol. Yung request na yon will be subjected to evaluation by the General Secretariat ng Interpol. Oho. Kapag na-evaluate niya yon, Jen, doon palang dadaan doon sa notification process and diffusion mechanism. May mekanismo yan Yes po. Oo. So, palagay nating dumaan doon. Sabi niya, okay yung ano mo, sabi niya ganyan. Palagay mo lang na pumasok na yung complementarity. Wala Nasunod. nang ano dito Sabi natin, sunod na nila. Opo. Ibig sabihin, napagtibay nila na hindi gumagana ang korte natin, hindi gumagana ang piskal natin, so papasok sila ngayon. Yan. Opo. So pwede nang pumasok dahil nga i-complement nila, okay. Magwawaran siya ngayon. Idadaan mo pa ngayon sa sa procedural process. May proseso pa rin. Opo. Dumaan ba sa diffusion mechanism? Kasi nagre-red notice pa yung Oho. Pag nagkaroon ng red notice, talastasan ngayon ang Interpol doon sa ating National Central PCTC. Hindi. Opo. Under yun ng PCTC yun Oho. Makikipag-coordinate sa National Central Board. Opo. Okay. Na nasa ilalim ng PCTC. Ayun kaya pala. So yun ngayon ang magsasabi yung NCB. Opo. Sasabihin niya ngayon, NBI, kayo po ang inaatasan namin sang-ayon po sa diffusion order and red notice order ng Interpol. Kayo po ang aming dinedeputize na mag-serve po ng warrant. Mag-implement ng warrant of Okay? arrest. Oo. At para po mai-serve po sa isang senador ng ating bansa. Oho. Lahat ng ito, ipakikita mo muna sa amin. Nangyari ba itong prosesong ito? Nako, mukhang hindi po lahat Ngayon, dahil nga sa sinasabi lang nila, wala ng TRO, hindi nakakuha ng TRO. Oho. Sinasabi pa ng Supreme Court dahil sa nabala ng TRO, hindi pa nga kami tapos kasi nga ang question, ang merito ng petition, kino-question niya yung validity ng ng warrant of arrest Oho. ng ICC kung meron silang jurisdiction pa. Kasi ito sabi ni Justice Secretary Bida natin, sabi niya una,
ang warrant of arrest ng ICC ay nagtuturo kay De La Rosa bilang kasabwat sa drug war ng Administrasyong Duterte. Pangalawa, ang pag-aalis niya ng kustodiya sa Senado. Pangatlo, pagtanggi ng Korte Suprema na maglabas ng temporary restraining order laban sa warrant. Pangapat, ang pagiging enforceable nito sa ilalim daw po ng batas ng Pilipinas. Sen, ano ha? Yun nga yung tinatanong ko, saan mo hahanapin sa batas ng Pilipinas para ma-enforce mo? Oho. Yun na nga yun ang sagutin eh. Kasi sasabihin nila, because of the universality jurisdiction. Sabi nga nung matandang ex-justice. Oho. Oh. Asan nga yung universality? Sasabihin niya, Section 17. Oo. Eh, basahin mo nga yung Section 17. Basahin mo lang ulit. Oho. Basahin tsaka unawain. Oh, in accordance with extradition laws and treaties. Oho. O din, iparaan mo doon. Oho. Eh, wala nga eh. Wala na tayong tratado, wala tayong... Ang tanong mo ganito, yun bang warrant of arrest na inisyo ng ICC is universally enforceable? Okay, oho. Dapat yun ang sagutin ng Justice Secretary sa sarili niya. Oho. Dapat mag-research eh. Halimbawa sa Southeast Asia dyan, baka hindi niya alam. 11 members ng Southeast Asian nations. Opo. Kasi yan, ano? Alam mo ba na isa lang dyan ang member na ng ICC? Ganun po sa mga bansa Walaan mo, sa 11 member countries ng ASEAN, Opo. sino na lang ang miyembro ng ICC? Oho. Ano na ba? Ba't parang hindi mo naman alam? Alam mo na ito eh. Hindi. Wala akong idea saan eh. Wala. Oho. Alam kaya ni Justice Bida ng DOJ? Alam mo? Out of 11 members ng ASEAN, Oho. Ano ba? Cambodia na lang. Cambodia na lang ang miyembro ng ICC. Sa mga tweet, Oho. dapat padaan niya sa Cambodia, baka yun, pwede niyang ano. Okay? Ganun mo ba? O, naniniwala ka ba na ito nga yung pinag-uusapan natin eh. Ang pagpapatupad kasi ng para i-enforce mo yung ang ICC warrant of arrest, it will depend on the voluntary cooperation of the member states. Opo. Okay? Kasi wala ka naman pulis, wala ka naman sheriff. Oho. Eh kaso yung isang nagpapanggap na sheriff, Ayun. Nako. hindi man lang questionin, di ba? Oho. Nagpunta ron, minawagayway niya yung Yung warrant, may dala-dalang pusi. Oh, eto yung warrant ng ICC. Yun ba yung paraan? Eh, sinasabi ko eh. Oho. O bakit sabihin ko sa'yo, dapat inaral ni Secretary Bida yung mga presidents nung pag-i-issue ng warrant of arrest ng ICC para sa ganun magkaroon siya ng ng batayan. Oho. Hindi yung dahil enforceable, dahil pinapayagan ng batas natin, hindi naman niya madistinggi. Anong batas ang nagbigay sa iyo ng authority? Wala man siyang masabi. O ito, halimbawa, yung kaso ni Osama El Masri Najim, Opo. hindi ito in-enforce ng Italia. Sa Italia po ito. Oh, the Italian police arrested El Masri. However, the Court of Appeals stepped in and declared the arrest of El Masri in violation of domestic requirements under Italy's Law 237-2012. Okay. Iyon ang complementarity. Naresto pero sa mga tweet, hindi talaga sa lahat ng pagkakataon. Oho. Alam ba ni Secretary Bida ito? Sana Yung alam kaso niya. ni Omar Al-Bashir. Ano bansa naman po ito? Si Al-Bashir, Al-Bashir. Opo. hindi in-enforce ng South Africa. South Africa naman. Jordan, Djibouti, Uganda, Malawi, Kenya, and Democratic Republic of Congo. Tingnan mo. Itong lahat ng ito ay member ng ICC. Pero hindi nila inaresto si Hindi nila in-implement Omar ito. Al-Bashir. Oho. Sa mga tweet, anong pinupunto natin dito? Hindi mo basta-basta may enforce yun kung ayaw nila. Voluntary lang. Sa panig nila yon. Tayo lang ang bansa sa mundo, wala na nga tayong batayan. Wala na ngang batas na po pwedeng gamitin para i-enforce ang warrant pa ito ng- pinipilit Opo. pa natin. Hindi lang tayo voluntary eh.
Eh, ang problema kasi nagkataon natang kalaban sa Napipilitan ganun, tayo pa eh. Hindi na, kasi iba yung voluntary sa pilitan eh. Yes po, totoo naman. Oo. Eh, ayaw talaga magpares ito nga. Sabi ni Pangulong Bongbong, walang sinabi ang opisinang ito. Walang patakaran ng gobyerno na aresto si... Senador ba to? Ba't nandun si Trillanes kasama ng NBI? Ano ba talaga rito? Ang nangyayari rito? Oo. So, di ba? O, ito pa. Ito, mas sikat ito. Ayan, ano po yan? Benjamin Netanyahu ng Israel. Israel. Kilala natin yan, no? Kilala mo ito. Ito yung Prime Minister ng Israel. Opo. Kahit na miyembro ang France. Opo. Ang France, malalaking bansa ito. Germany, Opo. Poland, Italy, at saka yung Romania. Hindi, kanya. Ni-refuse. And until today, they continue to refuse Yes po. the enforcement of the warrant against Benjamin Netanyahu. Oh. Bakit ganon? Voluntary nga eh. Kaya huwag mo niya sasabihin, kumo inisyu. Bakit naman tayo eh? Putya. Sapilitan na sapilitan. Talagang gitil Sapilitan na sapilitan ho talaga. tayo eh. Oo. Kakagigilo eh. Para bagang napakalaki po ng paglabag kung hindi natin i-implement eh. Mabubuisit ka talaga. O ito kahuli-huli yan. Pumunta sa Canada si Benjamin Netanyahu. Canada is a member of ICC. Oho. Hindi in-enforce ng Canada. Tayo ho, nasa Pilipinas ay galing Hong Kong, pauwi ng Pilipinas, pinadala sa The Hague, Dapat Netherlands. tinuli ng Canadian authorities para siya, no? Oh, hindi ba sila napapahiya sa nangyayaring ganyan? Oh, eh sino pa yung Sino pa yung isang matindi na Yan, wala ba? Vladimir Putin ng Russia. Russia, oo. Oo. Hinamon pa sila ni Vladimir Putin eh. Sabi Oo. sabi ni Mongolia is a member of ICC. Oho. Pero sabi niya, hindi. Hindi natin pwedeng i-implement sa teritoryo natin yung ICC against Putin, sabi niya. Because customary international law, sabi niya. Under customary international law, President Putin is a sitting head of state. Entitled and shall enjoy immunity, sabi niya. Opo. Oh, bakit kami? Kami pa nga nagbigay ng protective custody. Bakit? Kino-question pa nila yung protective custody. Wala ka niya sa batas ang ang ganito ganyan. Sabi ng gano'n. Hindi maliw-limang kasama ko. Wala daw kapangyarihan ng Senado na magkaroon ng protective custody sa kapwa yung senador. Pero sa mga ibang pagkakataon, di ba, mayroong protective custody. Lamang nung nasumuko na rin kami. Pero meron nga protective custody. Habang kino-question natin, kasi nga hindi nyo maipakita na valid nga yung warrant of arrest. Ano ba yung basis ng yung protective custody ng Senado dyan? Ano ba ang... Para sa akin, the protective custody of the Senate is born out Okay. of self-preservation. Self-preservation is the first law of nature to protect Tama kayo. men and institutions. Yun ang basis. Ano bang pinagmulan ng lahat ng batas natin, mga statutes, mga constitution? Natural law. Yes po. Di ba? Self-preservation is natural law. Di ba? Anyway, Sen, ang problema kasi... Napakahirap paliwanagan yung mga... paano kasi mas pinakikinggan nila yung ENA? Kasi naman yun, nagsalita kasi. Ako, ang pinakamarunong na abogado sa buong Pilipinas. Di sige. Yun ang problema natin dito, Sen. Ito kasi si Antonio Carpio masyadong bida-bida. Yan ang problema pagka maraming bida-bida. So always, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin ng Pilipinas. Saludo dito kay Senator Rodante. Palakpakan ho muna natin.